God is good? All the time. All the time. God is good. Diyos, kala ko po talagang ako po yung napagpala muna dito sa araw nito. Kakaunti tayo pero ibang klase yung presence ng Panginoon. Amen. Talagang sa pagpupuri pa lang, nabibless na ako. Ako yung muna napagpala dito. So, praise God. Sabi nga yung papuri natin kung hindi tayo daw po magpupuri sa Panginoon, kung hindi tayo sanay magpuri, magiging boring daw yung heaven sa atin. Kasi ang gagawin natin araw-araw, magpuri sa Panginoon. So kung hindi tayo sanay magpuri dito, parang hindi sa atin bagay lang. Parang gano'n. So purihin po ang Diyos, ano? So, bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Tayo po ulit tumayo. Panginoon, maraming salamat po sa umaga ito. Dalangin namin yung pagsama mo. Dalangin namin na kausapin mo yung bawat isa. Yes, Let your glory be upon this place, O God. Yes. And let your spirit fill each and every one of us, O Yes. God. Kausapin mo kami, Panginoon. Alam ko, Panginoon, bibisay ka sa bawat isa sa amin. At ang dalangin namin, Panginoon, ay maranasan ka namin at matinig namin yung tinig Yes, mo. Lord. Pinagkakatiwala namin sa iyo yung araw na ito at hindi kami uuwi ng bahay sa bahay na ito na hindi mo kami pinagpala, na hindi mo kami pinag-usap, O God. We thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Wala yung may battery pa. Sige, okay lang. So, purihin po ang Diyos. Napakasarap hayang magpuri. Sabi ko nga, parang ang luag-luag ng lugar dito sa atin. Ang pakiramdam ng presence ng Diyos. Amen. Lalo sa mga Amen. pagpapala niya sa ating mga buhay. Dahil talaga namang kung hindi natin nakilala yung Panginoon, una pa lang, nung makilala natin talaga yung Panginoon, ibang klase ng pagpapala yung Yes. naranasan natin. Yung pagkabasa ngayon sa scripture kanina, yung langit yung dinidescribe ni Father yung wala Amen. nang paghihirap, wala nang sakit, Yes. wala nang lahat. Everything is perfect at doon tayo papunta. So dito sa lupa, medyo mararanasan pa natin yung mga bagay na yun dahil hindi perfecto. We are not perfect and we are living in a imperfect world, no? So, pero sa mga ganyang bagay, kakaiba yung Kristiyano naman. Dadaan tayo doon, pero ibang klase yung Kristiyano sa mga bagay na yun. Yun yung pag-uusapan natin. Yung the mark of a Christian. Amen. Ano ba yung marka ng isang Kristiyano? Kasi maraming beses tinatanong natin, ano ba yung kalooban ng Panginoon sa akin? Ano ba talaga yung gusto ng Panginoon sa akin? Di ba panay tayo nagtatanong? Pero dapat makilala tayo doon sa ating pagiging Kristiyano. So, ang ating pong scripture is on 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Naglalay pa ba? Sige, okay lang. Okay lang naman. So, kung may mga Bible kayo, so 1 Thessalonians 5, 16 to 18, ang sabi po dito, rejoice always. Amen. Pray continually. Yes. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Hallelujah. Sa Tagalog po, maganda po sa Tagalog. Sabi dito, magalak kayong lagi. Amen. Dito ang Diyos. Palagi kayong manalangin. Hallelujah. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Amen. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Makikita po natin sabi, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. Yes. Yung pray continually, parang pwede nating magawa yun. Lagi tayong nananalangin, lalo na pag may gusto tayo. So, hinihingi tayo sa Diyos. Walang ito yung panalangin. Pero yung sabi, rejoice always, yung magalak daw tayong lagi araw-araw. Parang hirap magalak araw-araw. Kasi sabi mo, nandito tayo sa mundo na hindi perfecto.
So, may mga trials, problems, at naandun pa yung sinasabing, give thanks in all circumstances. Sa lahat doon ng panahon, magpasalamat tayo. Ano bang, pwede ba yun? Lagi tayo magpapasalamat. Nahihirapan na tayo, marami tayong dinaranas, di ba? May mga problema and everything. Tapos sabi dito, magpasalamat daw tayo sa lahat ng pagkakataon. Ang hirap, ang hirap ipaliwanag. But ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ito yung bagay nito. Kasi ito yung sabi dito, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ito yung kalooban ng Diyos sa atin. Amen. Yung maging magalak at lagi tayong magpasalamat at lagi tayong manalangin. Ito talaga yung kalooban ng Diyos. Paano ba natin ito gagawin? So, madalas, sinasabi natin, ang hirap ng buhay, talagang kuminsan tayo siguro, yung sa atin pinagpala, medyo financially is okay. Pero dito sa Dubai, hindi lahat ganun yung tao. Akala lang nila pag nasa Dubai, mayayaman yung mga tao. Amen! Lalo na nung pandemic, no? Antindi, maraming nawalan ng trabaho. Yung iba, umaasa lang talaga sa parang ayuda ba yung tawag doon. Maraming napauwi, maraming sa isang linggo, 2, 3 araw lang yung pasok. Yung iba, 1 araw lang. Yung iba, as in total nawalan ng trabaho. Tapos sasabihin natin, magalak tayong lagi. Di ba na? Hindi naman sasabihin, pag Kristiyano, hindi pwedeng mawala ng trabaho. Hindi naman totoo yun, di ba? Siguro nung panahon ng pandemic, maraming Kristiyano din yung nawala ng trabaho. But, Marami din namatay. Oo, maraming namatay, maraming nagkasakit. Marami Sa talaga. church namin, 3 namatay. Dito din sa amin. Isang pastor at saka yung... Dito, matindi yung inabot ng isa naming kapatiran. 7 months siya sa ospital. 7 months. Tapos buntis siya. And the good thing is, yung nakakoma yung babae, suddenly, pero nailuwal ng health yung bata. Wow! Praise God. Praise God. Pero nawala yung babae. Pero purihin ko ang Diyos dahil nga inga. Sa panahon na yun, marami rin tinuro ang Diyos. Yes. Support Diyos. So, alam naman natin may mga